Mr. Silent Channel. Kabanata 381 hanggang 385. Hindi ako gusto. 0381. Akala ni Yefan ay wala lang, gusto ng babaeng ito na pumunta sa banyo, pumunta ka lang. Ngunit nang maglakad ako sa banyo, nalaman ko na dahil maliit ang hot pot restaurant na ito, dual use ang toilet, at walang pinagkaiba ang lalaki at babae. Isa lang ang susi. Ikaw muna. Binalak ni Yefan na hayaan ang babae, kahit na siya ay isang maliit na babae. Ngunit biglang humakbang si Mumumo at niyakap ang katawan ni Yefan, pagkatapos ay idiniin ang kanyang dibdib sa lalaki, itinaas ang kanyang ulo at hinalikan ang leeg ni Yefan gamit ang kanyang malambot na labi. Parang nakuryente si Yefan, ang biglaang nephrite jade na mainit na halimuyak ay bumagsak sa kanyang mga braso, at talagang hindi siya handa. Ang mahinang halimuyak ng isang batang babae sa katawan ni Mumumo ay tumagos sa kanyang hininga, at ang hininga na ibinuga mula sa kanyang bibig ay may kakaibang matamis na amoy. Ang punto ay ang babaeng ito ay talagang mahusay na binuo, matangkad at mabilog, puno ng enerhiya ng kabataan. Hey! Girl, you! What the fuck? Gusto lang itulak ni Yefan ang babae, ngunit may nakita siyang figure na naglalakad sa koridor sa di kalayuan. Su Qingzhou. Ang pag-iisip na may mangyayaring mali ay pumasok sa isip ni Yefan sa unang pagkakataon. Wala siyang pakialam sa kahit ano pa, niyakap niya si Mumumo, nagtago sa banyo, at isinara ang pinto na parang kidlat. Talagang nagmamadali si Su Qingzhou sa pag-ihi, kaya gusto niyang lumapit at magkaroon ng kaunting solusyon, ngunit hindi niya inaasahan na mayroon lamang isang banyo. Ang babae ay nakatayo sa pintuan at hindi maiwasang magtaka, kung mayroon lamang isang banyo, paano nakapasok sina Yefan at Mumumo. Kasabay nito, si Mumumo sa banyo ay nasa sabik na may akap ng lalaki, itinaas niya ang kanyang ulo at sinimulang halikan si Yefan ng direkta sa bibig. Hindi ko alam kung saan natutunan ng batang babae ang mga kasanayan, bagaman ang mga galaw ay napakaalog, ngunit siya ay napakaaktibo, at ang apoy sa ibabang bahagi ng tiyan ni Yefan ay nakakabit. Malakas ang tibok ng puso ni Yefan, dahil halatang naghihintay si Su Qingzhou na gumamit ng banyo sa labas, habang hawak niya si Mumumo sa kanyang mga bisig at malapit na nakikipag-ugnayan sa babae. Ang pangunahing punto ay hindi nang ahas si Yefan na magsalita ng malakas o itulak ang babae, dahil kung si Mumumo ay na-stimulate at nagsimulang magsalita ng malakas ng ilang salita, tiyak na maririnig ito ni Su Qingzhou sa labas. Bilang resulta, talagang tumalon si Yefan sa Yellow River at hindi ito maanod, at ang Cold War kay Su Qingzhou ay walang pagkakataon na huminahon. Sa pag-iisip tungkol dito, si Mumumo sa kanyang mga bisig ay nagsimulang uminit, at may mga pagsabog ng hilik sa kanyang ilong. Ang boses na ito, ang halimuyak ng katawan, at ang pakiramdam na ito ay talagang nagpainit kay Yefan sa kanyang puso, at ang kanyang mga kamay ay nagsimulang gumala-gala sa dalaga ng walang malay. Nag-alala si Mumumo nung una na itulak siya ng lalaki at itakwil siya. Aktibong pag-ibig. Gayunpaman, sa halip na itulak siya, pumasok si Yefan sa banyo habang nakayakap sa kanya. Hindi siya tumutol sa paghalik sa kanya, at ngayon, sinimulan niya itong hawakan ng kanyang mga kamay. Naramdaman ni Mumumo na nagawa niyang panatilihing bukas ang mga ulap upang makita ang pagsikat ng araw, at sa wakas ay nagkaroon ng karagdagang relasyon sa lalaki, at natural na napakasaya. Lalo siyang nakipagtulungan sa lalaki, at nagsimulang ibigay ang dominasyon sa lalaki. Pakiramdam niya ay mayroon siyang magagandang reaksyon. Sa isip ni Yefan, sa pag-iisip ng gabing iyon, niyakap ni Mumumo ang kanyang sarili ng hubot-hubad at natulog sa hotel. Ang larawan, hindi maiwasang makaramdam ng kaunting lagnat sa ulo. Hindi na siya makapaghintay na magluto ng hilaw na kanin sa banyong ito, hindi alintana kung ito ay 3,721 bagay. Kung talagang may ginawa siya kay Mumumo ngayon, ito na ang pinakamalaking irresponsible sa babae. Ang lahat ng ito ay masyadong biglaan, at naramdaman din niya na sa edad ni Mumumo, hindi pa rin niya naiintindihan ang maraming bagay, at kailangan niyang ipaliwanag ito ng mabuti sa kanya. Sa wakas, si Su Qingzhou sa labas ay tila hindi na makapaghintay, at pumunta sa banyo sa ibang lugar. Itinulak din ni Yefan si Mumumo at mariing sinabi, "Okay, girl, huwag mo nang gawin ito." Napatitig si Mumumo kay Yefan, natigilan sandali, namumula ang mukha niya, "Ano? Bakit ayaw mo nito, hindi mo ba nagustuhan? Dahil ba napakasama ng kakayahan ko?" Hindi yun ang problema." Sumakit ang ulo ni Yefan. "Ako, natutunan ko ito mula sa mga pelikula. Nakikita ko ang mga dayuhan ay sobrang mapagmahal, na parabang ang mga lalaki ay magiging komportable." Nahihiyang sabi ni Mumumo. Si Yefan ay hindi nakaimik, ang babaeng ito ay nagpunta pa sa pag-aaral saglit, ito ay isang pinaplanong plano. Magkaibigan tayo, ang ganitong bagay ay hindi dapat gawin. Napabuntong hininga si Yefan. Nang marinig ito, biglang nabasa ang mga mata ni Mumumo, at ang kanyang maselang katawan ay nanginginig, "Ako. Ayokong maging kaibigan, gusto kita, alam mo." Si Yefan ay natigilan, ang batang babae ay nagpahayag ng direkta, ito hayaan siyang magkaroon ng maraming retorika ay hindi magagamit. Oo, hindi kahoy si Yefan, syempre alam niya kung ano ang nasa isip ni Mumumo para sa kanya.
Ngunit ang kanyang damdamin para kay Mumumo ay palaging parang isang maliit na kapatid na babae, kahit na ang katawan at mukha ni Mumumo ay hindi mas masama kaysa sa iba pang mga kababaihan sa paligid niya, at mayroon pa ring puwang para sa patuloy na pagpapabuti. Ngunit, ang mga taong tulad nito sa mga komplikadong nilalang, mas mahirap na huwag pansinin ang maraming nakakasagabal na mga kadahilanan sa emosyonal. Medyo nalito si Efan at hindi alam kung paano sasagutin ang pag-amin ng babae. Sabihin mong hindi mo siya gusto. Masasaktan ba ng sobra? At saka, ayaw mo ba talaga sa kanya? Ngunit kung sinabi niyang gusto niya ito, ano ang pakiramdam ni Su Qingzu sa labas? Kahit si Du Yuner ay maaaring tamaan. Huminga ng malalim si Yefan, na sana ay humitit siya ng sigarilyo sa banyo, naisip niya ito, at sinabing, ilang taon ka na, basta kumilos ka na lang, kapag tumuntong ka na sa kolehiyo sa susunod na taon, kapag nakilala mo ang mga gwapong lalaki sa kolehiyo, hindi mo ito iisipin. Kalokohan. Hindi ako bata. Alam na alam ko ang nararamdaman ko. Nagpout si Mumumo at nabulunan sa mga hinaing. Babae, pero may asawa na ako, at hindi ako ganoon kabuting tao. Wala akong pakialam. Wala ka bang ibang babae sa tabi mo? Napakabata ko pa, at hindi ako binubuli ni Sister Su. Sabi ni Mumumo. Hindi alam ni Yefan kung matatawa o maiyak, naisip pa nga ng babaeng ito ang tungkol sa kanyang magiging relasyon, bakit mo ginagawa ito? Sa iyong mga termino, hindi mahirap humanap ng mabuting lalaki na tinatrato ka ng buong puso. Ayoko ng ibang lalaki, nakita, kaya hinahamak ko ang ibang lalaki. Humakbang si Mumumo at niyakap si Yefan na may luha sa kanyang mga mata, hinahamak mo ba ako? Hindi ba talaga ako maganda? Nakaramdam ng kirot si Yefan. Ang puso niya nang makitang iiyak na ang dalaga, at hindi niya alam kung kailan naging sobrang tiwala si Mumumo sa kanya. Dati, hiniling ko lang sa kanya na maglaro sa ngalan niya at samahan siyang maglaro online. Nang maglaon, dahan-dahan akong nakipag-ugnayan sa kanyang bilog sa buhay, humawak ng ilang problema para sa kanya, at nasangkot sa kanyang mga pagpipilian sa buhay. Iniisip ang tungkol sa maingat, ang dalawa sa kanila ay gumugol ng maraming oras sa pakikipag-ugnay. Ngayon, marahil para kay Mumumo, ito ay ang akumulasyon ng mga piraso at piraso na humantong sa pagsiklab tulad ngayon. Kabanata 0382 Strawberry 0382. Kung dati ay may napakagandang babae si Yefan, natural na handa siyang tanggapin ito, ngunit ngayon, mas iniisip ito ni Yefan. Huwag kang ganyan, babae, huminahon ka sandali, ito ay masyadong mali para sa iyo, napabuntong hininga si Yefan. Biglang itinaas ni Mumumo ang kanyang ulo, isang flash ng determinasyon ang sumilay sa kanyang mga mata, at pagkatapos ay isang malambot na pusa ang hamampot sa isang bahagi ng katawan ni Yefan. Hoy! Ikaw! Natigilan si Yefan, masyadong matapang ang babaeng ito bar. Tingnan mo. Halatang halata ang nararamdaman mo para sa akin. Anong klaseng santo ang pinagpapanggap mo? Gusto mo ako? At nasa banyo ito. Tila nakipag-away si Mumumo, kung tatanggihan mo ako, lalabas lang ako at sasabihin kay Sister Su na ikaw ay isang malakas na babae at susuyuan mo ako. Naging berde ang mukha ni Yefan. Maaliwalas. Nang makita si Mumumo na malapit ng lumuha, naisip ni Yefan sa kanyang sarili, sundan lang siya pansamantala, at huwag hayaang masira ang kanyang damdamin. Okay, huwag ka nang umiyak, promise ko sa'yo. Ang magagandang mata ni Mumumo ay kumislap sa tuwa, ay pangako mo sa akin ano? Gusto mo bang maging lalaki ko? Kailangan mo bang maging mabigat sa mga salita? Kung ganoon ay maging boyfriend ko. Ngumiti si Yefan ng pilit. Si Mumumo ay nagkaroon ng isang maaraw na araw pagkatapos ng ulan, na may matingkad na ngiti sa kanyang mukha, siya ay tumalon muli, inilagay ang kanyang mga braso sa leeg ni Yefan, at sinampal ang mukha ng lalaki ng isang malakas na, sok. Sobrang saya ko. Yefan, wala akong dapat ikatakot na kasama ka dito. Hindi ko alam kung gaano kita kagusto noon, pero ngayon tinulungan mo ako sa school at natalo ang sinungaling sa kalsada. Ngayon ko lang nalaman na gusto talaga kita. Kahit magpakasal ka, hindi ko pa rin maiwasang gusto kang makasama. Mumumo murmured, bagamat ito ay napakadiretso at simple, ito ay eksaktong pareho ang pinakatunay na hitsura ng batang babae. Ito ay isang batang babae na malinis at medyo transparent. Umiiyak lang siya kapag gusto niyang umiyak, at tumatawa kapag gusto niyang tumawa. Hindi mapigilan ni Yefan na isipin si Du Yuner sa kanyang isipan, at naunawaan niya kung bakit mas tugma sina Du Yuner at Mumumo sa isa't isa. Siguro, pareho nilang nakita ang ilan sa kanilang sariling katangian sa isa't isa. Medyo nahiya si Yefan nang marinig niya ang ganoong simpleng pag-amin. Napakabait niya at may kaya, bakit pakiramdam niya ay hindi siya karapat-dapat sa ganoong pagmamahal. Sige, hugasan mo yang mukha mo at hayaan mo akong umihi, kung hindi maganda na maghintay sila ng matagal. Tumango si Yefan nang maalala niyang nasa labas pa si Su Qingzu. Ngumiti ng matamis si Mumumo, kung gayon, maaari ba kitang tawaging baby, ng privado? Treasure, baby. Gustong umiyak ni Yefan nang walang luha, ano ito? Ngumisi si Mumumo.
Baby ang tawag ng best friend ko sa boyfriend niya, di ba sobrang close, sikat na sikat ngayon. Hindi. Tawagin mo ang pangalan ko. Nakaramdam ng manhid si Yefan. Oh. Napakurap si Mumumo at mahinhin na tumango. Napabuntong hininga si Yefan, talagang may generation gap, sobrang gusot niya, at umaasa siyang ang babaeng ito ay hindi lalalim ng palalim, ngunit kung isang araw ay talagang magkagusto si Mumumo sa ibang lalaki, naramdaman ni Yefan na maaaring hindi niya ito matatanggap. May halo-halong damdamin, ibinaba ni Yefan ang kanyang pantalon at naghanda na pumunta sa banyo. Gayunpaman, si Mumumo ay talagang tumabi, nanunood ng napaka-curious. Girl, anong ginagawa mo? Nababaliw na si Yefan, ano ang sitwasyon ng babaeng ito ngayon? Namula si Mumumo at nahihiyang sinabi, ako. Gusto kong suriin ang mga paninda. Gaano kakalaki? May gana si Yefan na itulak ang babae pababa, kaya tinuruan niya ito ng leksyon at sinabi sa kanya na alamin kung ito ay malaki o maliit. Masyadong mabilis ang iyong pag-unlad. Kung gusto mo akong maging nobyo, sundan ang aking pag-usad. Walang pagpipilian si Yefan kundi hikayatin siya. Ngumisi si Mumumo, damot, nakita ko na ang lahat para sa iyo, hindi mo ako hahayaang makita ito. Kahit na sinabi niya iyon ay umiwas ang dalaga. Nang matapos silang dalawa sa palikuran, nag-iingat pa rin si Yefan nang lumabas sila, hinahayaan mo nang lumabas ang babae, at pagkatapos ay nagkunwari siyang bumalik mula sa labas. Bakit ang tagal mong pumunta sa banyo? Inip na ni Serena ang pagluluto ng karne ng tupa, na may kakaibang ngiti sa labi. Mukhang kalmado si Yefan, isa lang ang banyo. Nakita kong ginagamit niya ito, kaya lumabas ako para maghanap. Tiningnan ni Su Qingzhou sina Yefan at Mumumo nang may pag-iisip, nang walang sinasabi. Pagkatapos ng hot pot meal, nanginginig si Yefan sa takot, dahil palagi niyang nararamdaman na medyo kakaiba ang tingin sa kanya ni Su Qingzhou. Maging si Du Yuner ay tila may nakita, nakatingin sa maliliit na mata ni Yefan na may bahid ng hinanakit. Tanging si Mumumo, na napakasarap kumain, ang naghahain din kay Yefan ng gulay paminsan-minsan, na naging dahilan upang manginig ang puso ni Yefan. Nang matapos ang mainit na kaldero, nagmaneho si Yefan at bumalik kasama si Su Qingzhou. Sa pagbabalik, ang mobile phone ni Yefan ay nakatanggap din ng WeChat message mula kay Mumumo, na nagsasabing, makikipag-chat ako sa akin araw-araw mula ngayon, at magkita tayo kahit isang beses sa isang linggo, o lalabas ako. Mukhang kalmado si Yefan. Para siyang na-depress saglit. Kung magpapatuloy ito, mapapapagod siya sa pagpapadala ng mga mensahe araw-araw. Sina Feng Yueying, Ning Zimo, at Xu Lingshan ay kailangang mag-chat. Si Chu Yunyao ay abala, kaya't paminsan-minsan lang siyang mapapahangin. Ngayon ay nagdagdag din ako ng Mumumo, at kailangan kong magsabi ng magandang gabi 4 o 5 beses sa isang gabi. Ito ang tunay na asawa. Mukhang hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Sinabi ko sa kanya na baka akala niya nakakainis ka. Dahil Pasko na kinabukasan, nakita ni Yefan ang lahat ng uri ng kasuotan ng Pasko sa tabing daan at sinubukan niyang magtanong, asawa, anong regalo ang gusto mo? Gusto mo bang sumama ako sa iyo sa pamimili? Hindi ko kailangan. Malamig na tumingin sa bintana si Su Qingzhou. Hehe. Oo, nagpapatakbo ka ng shopping mall, ano ang mayroon ka sa shopping mall? Bumantong hininga si Yefan, medyo mahirap bilhan ka ng regalo, Mrs., ano ang kulang mo? Wala akong pagkukulang, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito, mahinang sabi ni Su Qingzhou. Nagmamadaling sinabi ni Yefan, ano ba, ang unang Pasko na kasama kita, kailangan kitang pasayahin. Masaya. Nang marinig ni Su Qingzhou ang salitang ito, sumimangot siya. 2. Lumalamig ng lumalamig ang mukha niya. Sa kalagitnaan ng sasakyan, nang dumaan sa isang seksyon na hindi gaanong traffic, si Su Qingzhou, na nakaupo sa likurang upuan, ay biglang nagsabi, tumigil ka. Natigilan si Yefan saglit, pagkatapos ay naisip, asawa, ano ang gusto mo? Paradahan, hindi gaanong ipinaliwanag ni Su Qingzhou. Walang pagpipilian si Yefan kundi ihinto ang sasakyan. Bumaba ka sa kotse, ako na mismo ang magdadrive, sabi ni Su Qingzhou, bumaba ng kotse at lumapit sa pinto ng taxi. Si Yefan ay nalilito, ano ang problema? Bumaba ka. Ang magandang mukha ni Su Qingzhou ay naging malamig, at ang kanyang boses ay biglang naging malupit. Nang inag si Yefan, hindi malaman kung paano niya ginawang galit si Su Qingzhou, ngunit kailangan niyang lumabas muna ng kotse. Kabanata 0383. 0383. Umupo si Su Qingzhou sa kotse, pinaandar ang kotse, at aalis na sana, hindi mo na kailangang bumalik sa akin, pumunta ka kung saan mo gusto, ayaw kitang makita sa bahay ngayon. Inusenteng sinabi ni Yefan, asawa, ano ang nangyayari sa iyo? Kahit na gusto mo akong mamatay, kailangan mong sabihin sa akin kung bakit. Hindi ako maaaring mamatay para sa wala. Alam kong lagi kang galit sa akin, pero sinusubukan ko talagang humingi ng tawad sa iyo, gusto ko talagang maging mabait sa iyo, kahit hindi mo pinahahalagahan, hindi mo ako kailangang pahirapan ng ganyan. Naisip ni Yefan na mas mainit ang relasyon nilang dalawa dahil magkasama silang pumunta sa piano competition ngayon at sabay silang kumain ng hot pot. Tingnan mo, pero mas malayo pa. Hindi ko na-appreciate. Binababoy kita.
Nanlamig ang mga buto ng matingkad na mga mata ni Su Qingzhou. Ye Fan, sinabi ko na, may babae ka sa labas, wala akong pakialam sa iyo, kahit sino ang gusto mo, magagawa mo, ito ang iyong kalayaan, at wala akong kakayahang kontrolin ka. Gayunpaman, kung niloloko mo lang ako at gusto mo akong paglaruan, mangyaring huwag mo akong hanapin, hindi kita kayang lokohin, magpakatanga ka. Tinatrato ka na parang tanga. Ako, paano ako makikipaglaro sa iyo? Naramdaman ni Ye Fan na siya ay labis na nagkamali, sinubukan kong pasayahin ka, ngunit hindi mo ito maramdaman. Ang sabi mo para mapasaya ako, dumaan ka lang sa dessert shop at bilhan mo ako ng donut. 3 taong gulang na ba ako sa paningin mo? Sa tingin mo ba kung kumain ako ng kaunting donut, makakalimutan ko ang lahat? Binigyan kita ng pagkakataon, at higit sa isang beses, gusto ko ring gawing mas maayos ang kapaligiran sa bahay, kahit papaano kapag tayo ay magkasama, makakalimutan ko ang iba pang hindi kasiya siyang bagay. Ngunit ano ang tungkol sa iyo? Paulit-ulit mong sinasabi na gusto mong magtipid, gusto mo akong maging masaya, pero hindi mo man lang ako nirerespeto, puro kasinungalingan ang bibig mo, dahil lang sa wala akong emosyonal na karanasan, ginagawa mo ba akong tanga? Uminit ang ulo ni Ye Fan, ano ba namang baliw ang babaeng ito? Su Qingzhou, linawin mo, anong ginawa ko sa iyo? Ako, binili kita ng donut dahil hindi ko alam kung ano ang nagustuhan mo, at hindi ako dumaan, sinadya kong umikot at bumili nito. Inaamin ko ang dami kong nasabi na panik sa'yo, pero kung hindi ako sincere at gusto lang kita makuha, sa tingin mo ba kailangan kong magsumikap para mapasaya ka? Paano ko malalaman kung ano ang nasa isip mo? Kumilos ka kay Salina sa maghapon, pero nagsinungaling ka sa lahat. Bahagyang sinabi ni Su Qingzhou, dapat mas mataas ang IQ mo kaysa sa akin. Huwag mong ibahin ang usapan. Sabihin mo lang, ano bang nagawa kong mali ngayon, ilabas mo na lang ako sa kotse ng ganito, hindi ako kumbinsido na galit din si Ye Fan. Si Su Qingzhou ay malamig na tumingin sa kanya, at sinabing, tumingin ka sa salamin. Pagkatapos niya, tapos magsalita, sinipa ni Su Qingzhou ang accelerator, at ang sasakyan ay yumandar na parang arrow. Pagkatapos umalis, ang paraan ng pagmamaneho ng kotse na ito ay malinaw na naiiba sa karaniwang Su Qingzhou. Ito ay malinaw na naglalabas ng isang bagay. Natigilan si Ye Fan, iniisip kung ano ang ibig sabihin ng tumingin sa salamin, kaya kinailangan niyang kunin ang kanyang mobile phone at i-on ang camera sa ilalim ng ilaw ng kalye. Kumuha ng larawan ng kanyang sarili. Bilang A. Resulta, nalaman ni Ye Fan na may 2 o 3 mababaw na marka ng labi sa isang gilid ng kanyang pisngi. Biglang nagising si Ye Fan, hindi nakakagulat na haharap si Salina sa kanya kapag kumakain siya ng hot pot. Natawa ako ng kakaiba. Bakit may sama ng loob si Du Yuner? Damdamin. Ako ay nakatanim ng mga strawberries sa lahat ng oras. Galit na tinapik ni Ye Fan ang kanyang noo, ngunit hindi man lang siya tumingin sa salamin, bagaman ito ay isang ugali, ngunit ito ay masyadong careless. Inilabas ni Ye Fan ang kanyang mobile phone at pinagalitan ang WeChat ni Mumumo, mabahong babae. Sinaktan mo ako. Hindi mo sinasabi ng mas maaga kapag nag-lipstick ka. Eat. Hindi nagtagal ay isinulat muli ni Mumumo, hihi, kapag nagpe-perform ka ngayon sa entablado, kailangan mong maglagay ng lipstick. Ang tanga mong hindi tumitingin sa salamin, ano ang kinalaman nito sa akin? Ikaw, may gustong sabihin si Ye Fan, ngunit nabulunan siya at nakansela lang ang voice transmission. Baby, pinalayas ka ba ni Sister Su sa kotse? Bakit parang nasa kalsada, tapos traffic pa? Gusto mo sunduin kita? Punta tayo sa hotel, I have my ID card. Sumigaw si Ye Fan, huwag mo akong tawaging baby. Magmaneho ng mabuti at umuwi. Pagkatapos magsalita ni Ye Fan, hindi niya pinansin si Mumumo, sumakay ng taxi, at dumiretso sa Zia Tea House. Sa sandaling ito, gumawa din si Ning Zimo ng isang kaldero ng tsaa, na maaaring maibsan ang inis ni Ye Fan. Pagdating niya sa Zia Tea House, dali-dali siyang binati ni Xiao Zhao. Kuya Fan, nakakalungkot talaga, pumunta lang ang panganay na babae para magsagawa ng seremonya ng tsaa para sa ilang VIP, kailangan mong maghintay ng ilang sandali, sabi ni Xiao Zhao. Bamulong si Ye Fan, anong VIP? Kumain na si Ninger sa bahay ni Shangwan, maaari bang mag-imbita sa kanya na magsagawa ng seremonya ng tsaa sa gabi? Saglit na nag-alinlangan si Xiao Zhao, ngunit sinabi pa rin, sa totoo lang, medyo kakaiba ito kamakailan. May isang anak na lalaki na nagngangalang Liu Yunfeng, na madalas na nagdadala ng ilang tao dito para sa tsaa. Karaniwan siyang pumupunta tuwing ibang araw. Napakasipag niya. Pagdating niya, tinanong niya kung ang panganay na miss ay doon. Lumabas ka, siguradong interesado ang manugang na iyon sa ating panganay na miss. Ngayon, ang ginoong may apelyidong Zhu na dinala ni Liu Yunfeng ay tila mas mataas ang katayuan kaysa sa kanya. Mukhang alam ng panganay na ginang ang pinanggalingan ng lalaki at walang lakas ng loob na magtiwala sa kanya, kaya pumayag siyang magtanghal. Seremonya ng tsaa. Nag-isip sandali si Ye Fan, nang marinig ang pangalan ni Liu Yunfeng, parang pamilyar ito, at pagkatapos ay naalala niya, hindi ba iyon ang presidente ng fencing club, ang young sect master ng Xuanjian sect, na nakilala ng Huahai University.
Para naman sa taong may apelyidong Zhu, imposibleng masiguro na ito ay ang Zhu family ng Yancheng, isa sa 5 sikat na pamilya. Ang pamilyang Zhu ay isang alyansa kay Xuanzhangzong. Sabi mo, na si Liu, dumating siya kinabukasan. Madalas. Sumimangot si Ye Fan. Oo, napakataas ng konsumo ng tea house namin, kadalasan may seryoso, at pumupunta lang kami para mag-entertain ng mga bisita. Bihira lang makakita ng bisitang tulad niya na pumupunta para magbigay ng pera kapag wala siyang gagawin. Umiling si Xiao Zhao sa emosyon. Hindi komportable si Ye Fan, ang bastard na ito, kahit na nang-ahas na salakayin ang ideya ni Ning Zimo, paano ito? Saang private room sila naroroon, dalhin mo ako doon, sabi ni Ye Fan. Nang marinig ito ni Xiao Zhao, hindi siya nang-ahas na labanan ito, at dinala si Ye Fan sa isang mas malaking pribadong silid na may tanawin ng lawa. Itinulak ni Ye Fan ang pinto at pumasok. Sa loob, may babaeng artistang tumutugtog ng gukon, na napapalibutan ng insenso. Si Ning Zimo, na nakasuot ng klasikal na costume ng Han, ay gumaganap ng tea art, isang babaeng may mataas na asul na sutla at eleganteng ugali, na puno ng klasikal na alindog ng isang oriental na babae. Nakaupo sa tapat niya si Liu Yunfeng at ilang iba pang hindi pamilyar na lalaki. Bukod sa bihis na batang anak, mayroon ding payat na nasa katanghaliang gulang na may makulay na tela sa ulo. Walang pagbubukod, ang mga mata ni Liu Yunfeng ay hindi babanggitan, at ang mga mata ng iba pang lalaking nakatitig kay Ning Zimo ay mayroon ding kakaibang nakakapasong init. Nang makitang papasok si Ye Fan, tuwang-tuwa ang mukha ni Ning Zimo, bakit ka naririto bigla? Sinulyapan ni Ye Fan si Liu Yunfeng at ang iba pa. Nang makita niya ang hitsura ng mga ito, nakaramdam siya ng pagkasuklam sa kanyang puso, na parabang pinagmamasdan ng iba ang kanyang anak. Oo, natural na hindi ako komportable. Mayroon bang anumang espesyal na dahilan para mahanap ko ang aking babae? Saan nanggaling ang mga taong ito? Prangka na sabi ni Ye Fan. Chapter 0384. Ano ang pangalan mo? 0384A. Bakas ang pag-aalala sa mga mata ni Ning Zimo, at mabilis siyang tumayo at pumunta sa gilid ni Ye Fan, at bamulong, si Zhu Wei, ang pangalawang young master ng pamilya Zhu sa Yancheng. Nakita mo si Liu Yunfeng noong nakaraan. Ang Armani ay nakaupo sa gitna, ang lalaking nakasuot, na may nakaistilong hairstyle at nakasuot ng Patek Philippe na relo, ay tumayo at kumpiyansa ng ngumiti. Ikaw si Ye Fan, ang pangalan ko ay Zhu Wei, narinig kong pinag-uusapan ka ni Yunfeng, at nabalitaan kong napakagaling ng kung fu mo. Ano? Hindi interesado si Ye Fan na makipag-usap sa mga taong ito, tara na, huwag ka nang pumunta rito sa hinaharap. Sa sinabi nito, hinawakan ni Ye Fan ang kamay ni Ning Zimo at tumalikod para iwan ang kahon. Binago nito ang mga ekspresyon ni Zhu Wei at Liu Yunfeng, na naruroon, lalo na si Liu Yunfeng, na bumangon na namumula at sinabing, Ye Fan. Nandito tayo para tumikim ng tsaa at pagmasdan ng tea art performance, bakit hindi tayo pumunta? Bahagyang tumingin sa kanya si Ye Fan, nanunood ka man ng tea art performance, dapat alam mo sa sarili mo. Nag-atubiling magsalita si Ning Zimo, ngunit nang makita ang kawalang interes sa mukha ng lalaki, may bakas ng saya sa kanyang puso, kaya hindi na siya nagsalita. Ngumiti si Zhu Wei at sinabing, Ye Fan, hindi ko inaasahan na ikaw ay isang taong walang tiwala sa sarili. Hindi kaya nakikita mo na ako ang young master ng pamilya Zhu, kaya nag-aalala ka na aagawin ko si Miss Ning. Mapaglarong tiningnan siya ni Ye Fan, ano ang apelyido mo? Buong pagmamalaking sinabi ni Zhu Wei, ang apelyido ko ay Zhu, ang pangalan ko ay Wei, at ang pamilyang Zhu sa Yancheng ang pangalawang anak. Nagtanong muli si Ye Fan, ano ang pangalan mo? Sumimangot si Zhu Wei. Ano? Tanong ni Ye Fan. Zhu Wei. Medyo naiinip si Zhu Wei. Ano ang apelyido mo? Patuloy na tanong ni Ye Fan, na parang hindi niya naiintindihan. Zhu ang apelyido. Tumitig si Zhu Wei. Nag-isip sandali si Ye Fan, nagpapakain ka ba sa mga baboy? Ako. Naunawaan ni Zhu Wei, sinampal ang kanyang mukha at sinabing, Ye Fan, sinadya mo ito. Napabuntong hininga si Ye Fan, hindi ko man lang matindaan ang iyong pangalan, saang pamilya kagaling, wala akong kinalaman. Pagkatapos, nagsasalita, hinailan ni Ye Fan si Ning Zimo at nagpatuloy sa paglalakad palabas. Nagmamadaling sinabi ni Liu Yunfeng ng malakas, Miss Ning, nandito kami ngayon dahil may kooperasyon talaga kaming pag-uusapan sa iyo. May malaking proyekto si Zhu Ershao at gusto niyang makipagtulungan sa iyo Zhulin. Nang marinig ito, huminto si Ning Zimo. Pagkaraan ng ilang sandali, lumingon siya at nagtanong, anong proyekto? Masiglang hinaplos ni Zhu Wei ang sikat na relo sa kanyang kamay, at casual na sinabi, wala lang, nagbukas na ako ng mga kasino sa Las Vegas at Atlantic City, malaki na ang kasino ko. Plano kong dalhin ang advance na karanasan mula sa ibang bansa sa China at magbukas ng 5 hanggang 10 kasino sa Huahai at Jiang Province ayon sa pagkakabanggit. Sa kasalukuyan, ang tanging totoong underground gang sa dalawang lugar na ito ay ang Zhulin family ay wala na, syempre gusto kong mahanap si President Ning para makipagtulungan. Matapos makinig sa Ning Zimo, sumimangot siya, hindi pinapayagan ng Ziago na magtayo ng mga kasino, anumang underground na kasino ay ilegal, hindi namin gagawin ito ni Zhulin.
ang ganitong uri ng negosyo. Haha, Miss Ning, huwag kang mag-alala, kasama ang pamilya Zhu natin dito, walang maglalakas loob na tingnan ka, kaya kung malimpasan ang relasyon ng lahat ng uri ng Diyos. Buong pagmamalaking sinabi ni Zhu Wei, pangako, walang maglalakas loob na hawakan ka. Isang buhok. Umiling si Ning Zimo at sinabing, hindi tanong kung mag-iimbestiga o hindi. Bagamat babae si Ning Zimo, alam kong hindi magandang bagay ang pagsusugal, lalo na sa mga underground na kasino. Hindi mabilang. Ang iyong pamilya Zhu ay nagpapatakbo ng isang kasino sa ibang bansa, na walang kinalaman sa akin, ngunit sa Huahai at Jiang Province, ang aming Zishulin ay hindi sasali sa ganitong uri ng negosyo. Bahagyang nagbago ang mukha ni Zhu Wei, at sinabi niya, Miss Ning, wala ka. Niloloko mo ba ako? Underground gang ka, hindi malaking sekta, hindi ka nagdodroga, hindi ka nagpupuslit, at hindi ka man lang nagbubukas ng mga kasino ngayon, kaya paano ka kumikita? Mahinahong sinabi ni Ning Zimo, bakit hindi ako kumita? Hindi ba kumikita lang itong tea house? Catering, entertainment, medical care, microloans, brand franchises. Napakaraming kumikitang negosyo, bakit hindi sila kumita? Maaaring hindi alam ng pangalawang young master na si Zhu na ang taunang pagbabayad ng buwis ng aming Zishulin Group ay kabilang sa nangungunang 100 sa Huahai. Ngayong taon, nag-recruit tayo ng daan-daang elite sa loob at labas ng bansa na may bachelor's degree o mas mataas, at mas mabilis pa ang ating pag-unlad. Totoong underground gang kami, pero ang kinikita namin ay pera ng konsensya, at nagbabayad kami ng buwis ayon sa batas. Ang ating puwersang militar ay para protektahan ang ating sariling interes, hindi para saktan ng iba. Ye Fan sa side na tumingin sa babae na may paghanga. Gusto niyang marinig ang mga salitang ito. Ang pinakapangunahing prinsipyo ng mundo sa ilalim ng lupa ay hindi para saktan ang iba, ngunit protektahan ang sarili. Noon, dinala niya ang isang grupo ng mga kapatid na halos maging kaaway ng mundo, para sa kapakanan din ito ay upang protektahan ang kanyang sarili, hindi upang masakop ang anumang bagay. Pinag-isipan ito ni Zhu Wei at sinabing, hindi na ako magsasalita ng walang kaparerekan sa iyo, lahat ng ito ay mga clichés, kaya hayaan na lang natin, noong una ay binalak kong ibahagi ang 10% ng iyong mga kita, ngunit itataas ko ito sa 20% para sa iyo. Hindi naman sa pera lang, hindi ko talaga matanggap. Umiling si Ning Zimo. Miss Ning, maaaring hindi ka pa nakakita ng kasino dati, kaya hindi mo alam ang halaga ng pera. Nagbukas ako ng kasino at kumita ng 1 taon. Ito ay hindi bababa sa 1 bilyong yuan, 10 kumpanya, higit sa 10 bilyong yuan, kung hahatiin mo ito sa 20%, maaari kang magkaroon ng 2 bilyong yuan. Kung hindi tayo nagbukas ng kasino at kailangan ng tulong ng mga underground forces, akala mo handa akong tanggapin ito ng walang bayad. 2 bilyon ang gagastusin para sa iyo. Sabi ni Zhu Wei. Marahan na bamantong hininga si Ning Zimo, kahit 20 bilyon, hindi sa akin, hindi ako kukuha ng kahit 1 sentimo, Zhu Ershao, bumalik ka. Anong uri ng mga makabayan ang nagpapanggap ka? Dumilim ang mukha ni Zhu Wei, kung ganoon, Miss Ning, ang lugar kung saan gusto kong magbukas ng kasino ay teritoryo mo, ano ang dapat kong gawin? Napapikit si Ning Zimo, napakasimple, kung gusto mo ang site ko, bayaran mo ito. Kung mayroon akong sapat na pera, natural na iisipin kong ibenta ito. Paano kung wala akong planong bilhin ito? Ngumiti ng masama si Zhu Wei. Kung gayon, sa tingin ko ang huling resulta ay hindi kung ano ang gustong makita ng pangalawang young master Zhu. Tumanggi si Ning Zimo na magbigay ng 1 pulgada. Si Zhu Wei ay naging asul sa galit, at sinabi kay Liu Yunfeng na nasa tabi niya, Yunfeng, mukhang interesado ka sa pagbagsak ng mga bulaklak, at ang iba ay walang awa, nakapagbigay na ako ng ganoong magandang kondisyon, ngunit hindi pa rin ako nasisiyahan. Isip, bigyan ko siya ng pagkakataong kumita ng pera. Gusto mo ba talaga ang ganitong uri ng babae na nakatayo pa rin bilang isang relo? Sinabi ni Liu Yunfeng na may kahihiyang ekspresyon, ikalawang young master, kung talagang hindi ito gumana, pagkatapos ay kalimutan na ito. Noong una ay gusto niyang samantalahin ang pagkakataong ito para pagsamasamahin si Ning Zimo at ang pamilya Zhu, para magkaroon siya ng lohikal na dahilan para magkaroon ng higit pang koneksyon kay Ning Zimo. Ngunit hindi niya inaasahan na tatanggihan ni Ning Zimo ang gayong kapaki-pakinabang na pakikipagtulungan, na ikinagulat ni Liu Yunfeng. Humph! Isang pag-aaksaya ng oras. Talagang naisip na mayroon lamang Zishulin underground gang sa mahusay na bansang ito ng Zia. Umiling si Zhu Wei sa panghahamak, at aalis na sana. Gayunpaman, direktang hinaranggan ni Ye Fan ang daan at tumingin sa kanya ng blanko. Kabanata 0385 Outsmart. 0385. Ye Fan. Ano ang gusto mong gawin ulit? Masama ang tingin ni Zhu Wei. Pinagalitan mo ang babae ko at gusto mo lang umalis ng ganito. Masyadong walang muwang, sabi ni Ye Fan. Tumawa si Zhu Wei, papagalitan ko lang siya ay isang relo na nagpapahirap sa sarili, anong magagawa mo sa akin? Lao Ziyan Cheng Zhu. Bitik. Sinampal ni Ye Fan si Zhu ng backhand slap.
Sa bibig ni Wei, hindi sapat ang kontrol ng puwersa para patayin siya, ngunit naging sanhi ito ng pagkawala ng 4 o 5 ngipin ni Zhu Wei, pagsusuka ng dugo mula sa kanyang bibig, at dugo mula sa kanyang ilong. Ah! Napasigaw si Zhu Wei, tinakpan ang kanyang bibig at umatras, nang makita ang dugo sa kanyang mga kamay, siya ay natigilan. Mula pagkabata hanggang sa pagtanda, kapag nakita siya ng iba, ang pangalawang young master ng pamilya Zhu, na hindi magalang at magalang, kahit na may puot, hindi siya maglalakas loob na kumilos ng madali. Sino ang nakakaalam na si Ye Fan ay talagang sisibakan siya ng hindi nagsasalita? Si Ning Zimo, na nasa gilid, ay hindi inaasahan na biglang bumaril si Ye Fan, ngunit ang lalaki ay lumapit sa kanya. Kahit na siya ay labis na kinakabahan, hindi siya naglakas loob na hamarang. Ikalawang young master. Ang payat na lalaki na may makukulay na pambalot na tela sa kanyang ulo ay tumayo kaagad, ang kanyang mga mata ay mabangis na kumikinang, at tumayo sa harap ni Ye Fan. Ang lakas ng loob mong saktan ng pangalawang young master ng pamilya Zhu, pagod na akong mabuhay. Kakaiba ang tono ng boses ng payat na parang may nakabara sa lalamunan. Nakita talaga ni Ye Fan na may kaunting lakas ang lalaking ito, ngunit sa pagtingin sa kanyang suot, hindi niya matukoy kung saan siya nanggaling. Ang mukha ni Zhu Wei ay namamaga dahil sa sakit, ang kanyang bibig ay puno ng dugo, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagpatay na layunin, Niu Six Iyang. Patayin siya. Narinig ito ng lalaking nagngangalang Niu Six Iyang, pinalapot ng kanyang mga kamay ang dalawang berdeng ambon, na parabang nakakagalit at ilang espesyal na pulbos ay pinagsama-sama. Poison Gong. Nang makita ito, nagmamadaling sumigaw si Liu Yunfeng, hindi. Young Master Zhu. Napakaraming tao dito. Alam niya kung gaano kalakas ang Niu Six Iyang na ito. Sa sandaling nagawa niya ito, si Ning Zimo ay maaaring makalason hanggang mamatay. Hindi ito ang gustong makita ni Liu Yunfeng. Humph! Nabighani ka sa babaeng to. Babae lang, lason, hahanap ako ng sasakyan para sayo. Napaungol si Zhu Wei. Sumimangot si Ye Fan, at walang kamalay-malay na itinulak si Ning Zimo pabalik, Ninger, lumayo ka. Si Ning Zimo ay hindi nang ahas na pakialaman, hindi siya nag-ensayo ng matagal, at nakuha ang kanyang tunay na chi. Sa sandaling nakita ko ang berdeng nakakagalit na enerhiya na ito, naramdaman ko ang isang malaking pagkakaiba. Nang tumakbo si Ning Zimo palayo, sinampal ni Niu Six Iyang si Ye Fan sa dibdib. Walang pusong klo. Sa pagitan ng liwanag at bato, sumipa si Ye Fan, at bago siya hawakan ng kanyang kamay, sinipa niya ang braso ni Niu Six Iyang gamit ang kanyang mga daliri sa paa. Na! Ang tunog ng mga sirang buto ay nagpagulat sa mga tao. Ah! Sumigaw si Niu Six Iyang, kumaway muli ang kanyang kaliwang kamay, at ang isang berdeng pulbos ay direktang naindayog ng nakagagalit na enerhiya. Bagamat nililinang ni Ye Fan ang kanyang katawan at ang iba't ibang panlaban niya ay tumataas araw-araw, hindi pa niya sinubukan kung anong uri ng mga lason ang maaari niyang mapaglabanan, o kung gaano karaming uri ng mga lason ang maaari niyang labanan. Pagkatapos ng lahat, kung may problema sa pagsusuri sa lason, posibleng mamatay. Sa makatuwid, kahit na hindi namamalayan ni Ye Fan na hindi siya masasaktan ng lason ni Niu Six Iyang, iniwasan pa rin niya ito hanggat maaari. Sa pag-iwas sa nakalalasong fog, tumalikod si Ye Fan at muling sumipa. Ang sipa na ito ay direktang tumama sa likod na baywang ni Niu Six Iyang, na naging sanhi ng pagsalpok niya. Ang mga martial artist na nagsasanay ng poison art ay may malakas na lethality, at madali at mabilis silang makamit. Gayunpaman, ang kahinaan ay mas halata, ang pisikal na kalidad ay mahirap, at ang pag-asa sa buhay ay paikliin. Kaya alam na alam ni Ye Fan na hanggat iniiwasan niya ang kanyang makamandag na kamay, madali niya itong matatalo hanggang sa hindi siya kilala ng kanyang mga magulang. Si Niu Six Iyang ay naghagis ng aso at kumain ng tae, ang kanyang lumbar vertebrae ay nabali, at siya ay nakahiga sa lupa, pawis na parang ulan sa sakit. Nang makita ito, dali-daling itinulak ni Zhu Wei si Liu Yunfeng at ang iba pang nakapaligid sa kanya, bakit natulala ka pa rin? Fair na. Ngunit nakita na ni Liu Yunfeng ang mga kakayahan ni Ye Fan noon, kaya paano siya mamatay ng walang kabuluhan, ayaw niyang maging bata isilibaldado. Hindi rin interesado si Ye Fan na makakita ng masyadong maraming dugo sa ZT House, at mahinang sinabi, umalis ka na. Nang marinig ito ni Zhu Wei, bagamat nanginginig siya sa galit, pakiramdam niya ay nakataya pa rin ang kanyang buhay at nagmamadaling tumakbo palabas. Nang makita ng grupo na wala na si Zhu Wei, natural silang sumunod. Nang makaalis ang lahat, bumantong hininga si Ning Zimo, at sinabing may kaunting pagsisisi sa sarili, Ye Fan, pinapahirapan ba kita? Ngayon maging ang pamilya Zhu ay nasangkot sa gulo. Tiniyak ni Ye Fan, hindi dahil ikaw ang nagkusa para pukawin ito. Gusto ng mga tao na pumunta at humingi ng gulo. Paano ako uupo at hindi papansinin? May mga madalas ding mangyari, pero hanggat hindi ako tumatawid sa hangganan, wala akong masyadong pakialam. Itong si Zhu Wei, matapos makita ang pamilyang Shangguan na nilamon ko, gusto niyang kontrolin ang Purple Bamboo Forest namin dahil nakita niyang wala akong pundasyon. Naiinis na sabi ni Ning Zimo. Nagkibit-balikat si Ye Fan, ang pamilyang Zhu na ito ang pinakamasama sa reputasyon sa 5 sikat na pamilya. Palagi nitong inuuna ang interes, ngunit napakahusay nitong maglaro, kaya palagi itong nananatili sa 5 sikat na pamilya.
Hindi ako nag-aalala tungkol sa pagiging positibo nila. Para istorbohin ako, natatakot akong gagamit sila ng mga malilim na pandaraya, lalo na itong si Zuwei na kaibigan din ng isang taong nagsasagawa ng lason, natatakot akong makahanap siya ng lason sa iyo. Lason. Ano ang dapat kong gawin? Mukhang nag-aalala si Ning Zimo. Saglit na nag-isip si Ye Fan, at sinabi, ang pinakamadaling paraan, syempre, ay patayin ang pamilya Zhu para hindi sila manggahas na hawakan ka. Ngunit ang pagpatay sa mga tao ay huling paraan lamang. Tatawagan ko ang telepono at hahanap ako ng makakausap mo. Hayaan ang pamilya Zhu na alagaan si Zhu Wei. Saglit na natigilan si Ning Zimo, pagkatapos ay pinandilatan niya ang kanyang magagandang mata at sinabing, hinahanap mo ba ulit ang military advisor na iyon? Ngumisi si Ye Fan, gusto ko talagang malaman. Well, tumanggo si Ning Zimo, mukhang umaasa. Biglang binuhat ni Ye Fan ang babae, niyakap ito sa kanyang mga bisig, iniyuko ang kanyang ulo at hinalikan, sasabihin ko sa iyo kung ito ay nagpapagaan sa pakiramdam ko. Pagkatapos magsalita, hindi alintana ang pamumula ng babae, dumiretso siya sa kwarto habang nakaakbay ang kanyang mga braso. Sa isang pinahabang kadilak, si Zhu Wei ay humihitit ng tabako, ang kanyang mukha ay madilim, tulad ng isang madilim na ulap na tumatakip sa kanya. Si Liu Yunfeng, na nakaupo sa tapat niya, ay katatapos lang ng isang tawag sa telepono, ang kanyang mukha ay naninigas at medyo natatakot. Ikalawang young master. Ako. Sinabi ng lolo ko na itong Ye Fan ay mas malakas kaysa sa kanya, at wala siyang magagawa tungkol dito, kinakabahang sabi ni Liu Yunfeng. Pinaikit ni Zhu Wei ang kanyang mga mata, maaaring walang sinuman sa iyong Xuanjian sect ang maaaring tumayo. Ikalawang young master, sa lahat ng nararapat na paggalang, ang lakas ni Ye Fan ay talagang hindi maarak, kung gusto mo siyang talunin, natatakot ako na kulang na lang ang mga mandirigma sa likas na kaharian, walang magawang sabi ni Liu Yunfeng. Kung hindi aalisin ang Purple Bamboo Forest na ito, hindi mabubuksan ang ating mga kasino sa Huahai at Jiang Province. Hindi tayo makakapagbukas ng mga kasino sa dalawang mataba at mamantika na lugar na ito. Hindi ako makakasundo. Huminga ng mahabang hininga si Zhu Wei, ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Niu Sixiyang, na nakahandusay sa tabi niya, nako, wala talagang silbi, kailangan kitang dalhin sa ospital. Madalas kong hinihipan ang aking mga nakakalaso na kakayahan, ngunit ngayon ay parang ibon na lang ako. Ikalawang young master. Ako. Bagaman hindi tayo makakalaban ng husto, ngunit maaari natin itong daijen, sabi ni Niu Sixiyang na may ngiti na mas pangit kaysa sa pagiyak. Ayan. 2 chapters na lang ngayon, 4 chapters na po ang ipapublish bukas. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, please like, share and subscribe.